Alam mo, Admar, si Diskaya may kasalanan talaga. At nagsalita naman siya na talagang ito yung binigyan niya ng pera ng mga congressmen. In fact, sabi nga niya, di ba, ang kanyang punto de vista, parang lumalabas ng sa affidavit niya, kami ang pinilit ng DPWH, pinilit kami ng mga congressmen, ng mga politiko. Kami naman, negosyante lang, parang ganyan yung kanyang punto de vista. Pero kasama siya, may kasalanan siya. Ang mabigat dito, Admar, sa nangyari, si Diskaya kasi, kung titingnan mo, siya yung unang nagsalita, di ba? Nag-open up, sabi niya yung kanyang affidavit. Pero yung mga itinuro niya, walang kinakasuhan pa doon sa mga binanggit niya. Siya yung nauna eh. Nagsalita na siya kagad, di ba? Na ito yung mga congressmen na involved dito sa problema ng flood control at yung hihingian nga ng pondo. Ngayon, pagka naman inilagay mo yung kay Saldico, kasi yung kay Diskaya, kumbaga may sarili silang usapan ng mga congressmen at mga budget na kani-kanilang pinag-usapan. Pero yung kay Saldico kasi, yung kabuuang pondo ng gobyerno, yung allocables, magkano ba yan? Umigit from the start 2022, parang ang una dyan 700 billion, pagkatapos 800 billion, pagkatapos 500 billion, itong huli. So ito yung pinaglalaroan nila Congressman Saldico na pondo na inaayos nila kung kanino ibibigay at dito nga nagbunga yung ilang mga flood control projects. O dito nangyari pala yung flood control project, karamihan sa mga allocables. So naniniwala ako, Admar at MJ, marami pang mga kontraktor na dapat sumailalim sa kaso. Dahil sila din naman involved dun sa sinasabing korupsyon na pagkuha ng pondo ng gobyerno. Pero ang intindihin po natin ay yung kabuang pondo ng gobyerno, trilyon-trilyon po yan, sino ang kumakamada? Kaya madalas ko sinasabi, MJ Admar, iyan, nung una, hindi ako nagsasalita laban kay Pangulo. Dahil ang sabi nung ni Gutesa, nagdi-deliver po ako kay Speaker Martin. Pagkatapos lumabas na si Saldico at hindi lang siya nagkwento. Nagpakita siya ng mga ebidensya, ng mga suitcases, ng mga mali-malitang pera na kanyang dinideliver. At sa aking pagkakalam, meron talaga siyang ledger. May pinanghahawakan siyang mga dokumento, kanino niya dinideliver ang pera. So very critical yung binabanggit ni Saldico dahil nga sa isang sindikato, kumbaga nagsama-sama kayo, sinasabi niya, ako naman nag-deliver ng pera sa pinaka-bossing. At sino yung mga bossing na yan? Kaya kung ang tanong mo sa akin, MJ, itong kay Diskaya, pinapalaki ba nila? Oo. Pinapaganda nila yung kwento, pinapaganda nila yung presentasyon na kuno. Yan. So dito, sinasabi dito ni Congressman Mike Defensor na masyado nilang sinisensationalize yung kay Diskaya. Yung mga kaso ni Diskaya, yung pag-aresto kay Diskaya, yung lalabas ng mga warrant of arrest kay Diskaya, yung pagsuko ni Diskaya, masyado nilang sinisensationalize. Pero babalikan natin, mga bossing, yung istorya ng mga Diskaya. No, itong mga Diskaya, kung matatandaan natin, wala pa itong flood control scandal na ito. Ano na yan? Tao yan ng mga Marcos. Yan ang bata ng mga Marcos, bata ni BBM na pinatakbo kalaban nito ni Vico Soto dyan sa may Pasig. Sumumpa ito si Curly at saka itong si itong babaeng Diskayang Briton. Tangin yan. British accent ng British accent. Oy, Alexa G, shout out Salamat sa iyo Talaga ba? Ikaw talaga Uy, may pera si Alexa G ngayon nakakaluwag. So ayun nga, itong Diskaya couple na ito, mga bossing, sumumpa ito sa Partido Federal, PFP, Partido Federal ng Pilipinas ni Bongbong Marcos. Oh. So, ibig sabihin, mga kaibigan niya to, mga kabati niya to, mga katropa niya ito. Oh, tingnan ninyo, under their administration, itong mga Diskaya na to, nung panahon ni Pangulong Duterte since 2018 hanggang 2022, wala nang kontratang nakukuha to sa mga Duterte. Dahil nga marami itong violations, itong mga Diskaya na to sa mga proyekto ng gobyerno. Ang gobyerno ni Pangulong Duterte, tinanggalan nito ng lisensya para makasali sa mga bidding, para makakuha ng mga kontrata. Kailan to nabalik? Nabalik ang mga Diskaya nung panahon ni Bongbong Marcos.
Nung panahon ni Bongbong Marcos, napakaraming kontrata ang nakuha nitong mga diskaya na ito. Tapos, tumakbo pa itong mga diskaya na ito as mayor ng Pasig. Tapos, sa partido ni Bongbong Marcos. So talagang kung titingnan mo talaga itong mga diskaya na ito, Marcos itong mga to. So kung magnanakaw itong mga diskaya, it's because amo talaga niyan si Marcos. Kasi bakit ka naman papayag na tatakbo under ng ticket mo, alam mong kawatan? Unless alam mong kawatan sila, kawatan ka rin, pare-parehas kayong mga kawatan, eh pababayaan mo lang to, hindi ba? Pababayaan mo lang na tumakbo yung mga yan. But considering na tao mo ito, sa'yo lumago itong mga ito, tapos pag tiningnan nyo, di ba sinasabi ni Chavit Singson, sino ang kontraktor na nakakuha ng maraming project sa Ilocos Norte? Diskaya. So ngayon ginagamit nila, nilaglag nila yung mga diskaya, ginagamit nila yung mga diskaya ngayon para yung tao mayroon ng masisi sa flood control scam. Mga diskaya. Eh alam naman natin yung diskaya, nasa dulo yan. Yan yung mga least guilty. Madali lang silang ipakulong kasi nga alam ng mga amo nila kung paano sila nagnakaw, kaya nga kayang i-expose ng mga amo nila yung mga pagnanakaw nila eh. Pero yung mga amo nila mismo, proponents ng mga projects nila, binigyan nila ng mga komisyon, nasa na yung mga yan? May nakakulong na? 'Di ba? Sila naman ang nagsasabi meron kaming listahan ng mga taong nakinabang sa mga komisyon or binigyan namin ng komisyon. Oy, shout out. Oh, hindi ba? Binigyan namin ng komisyon itong mga congressman na ito. O nasa na yung mga yun? Ba't hindi pa mga nakakulong? Bakit sila diskaya? Nakakulong na. Bakit sila diskaya? May mga warrant na. Bakit itong mga to hindi pa? Sinabi ng mga diskaya, si Romualdez Oy, bakit si Romualdez hindi pa nagpapakita hanggang ngayon? Bakit si Romualdez di pa nakakulong? So ginagamit nila itong mga diskaya na ito, sinisensational nila itong kinasasadlakan ng mga diskaya ngayon, pinalalabas, puro media. Nag-check ako kanina ng mga balita puro diskaya. Imagine, puro diskaya yung mga ipinakikita nila. So ibig sabihin, ginagamit talaga nila itong mga diskaya para makalimutan natin na ang pumirma ng 2025 budget si Bongbong Marcos. Na ang anak niya ang may pinakamalaking pork barrel or pinakamalaking allocable, pinakamalaking ilang bilyon na insertion nung pinsan niya, nung anak niya, yung smuggling na sangkot di umano yung asawa niya. At napakarami pang mga kabulastugan. Nandiyan pa, ibabalik natin yung Maharlika Investment Fund. Ibabalik pa natin mga bossing yung kinuha nilang peras at kinuha nilang ginto, binenta nila yung PDIC funds, yung PhilHealth funds, lahat yan ninakaw sa atin. Nakakalimutan natin yun. Bakit? Dahil masyadong pagse-sensationalize ng media sa mga diskaya, di na natin nakikita. Nakakapag-party pa rin si Romualdez, nakakapag-party pa rin si Bongbong, nakakapag-party pa rin yung anak na kawatan din. O, di ba? Yan ang natin, problema natin. Kami ang lumalaban sa korupsyon, ito hinuhuli na namin itong mga taong to. Pero tingnan mo, scripted lahat. Scripted kung sino ang involved, kung sino mga congressmen na involved, ngayon may mga senador na involved, sino ang DPWH officials, yung mga kawani, yung mga maliliit. In fact, to be fair, wala pa ako naririnig ng mga senador at congressman na pumasok na dun sa kaso. Pero kung titingnan mo, nandito lang sila sa isang kwento na ayaw nila talagang umabot sa kanila yung asapin na ito pala yung ginagawa sa pondo ng ating bansa. Kaugnay dyan, Admar at saka MJ, yung pondo ng PhilHealth. Bakit yung 60 billion kinuha nyo sa PhilHealth? Bakit yung 70 billion na dapat nilalagay natin taon-taon para tulungan yung ating mga kababayan, palakihin ang pondo ng PhilHealth, pagandahin yung programa, hindi nyo binigay. So, yung paglalaro ng pondong yan, hindi nagagawa ng mga diskaya yan. Hindi nagagawa ng isang senador yan o isang congressman. Nagagawa lang yan ng kabuuang administrasyon sa ilalim ng Pangulo. Para i-order mo ang pondong to, ilagay dito, at itong pondong to ay ilagay mo sa flood control, ay talagang galing lang yan sa kataas-taasan para yan mabuo yung sindikato ng pagnanakaw ng pondo. Opo. Dito po sa kay Congressman Zaldico, nakikita niyo po bang marami pang mga dapat na ibulgar pa ito? Kong? Sa akin pala Admar, marami pa.
At marami pa dapat siyang sabihin tungkol dito dahil 3 taon to eh. 3 taon na deliver ng pera. 3 taon na sinasabi niya 2 billion a month ang quota nila. Etong sinabi niyang huli, di ba? At ito, Admar, MJ, oh, hindi nga ito napag-usapan na. Ang sabi ni Saldico, nag-deliver ako ng 25 billion dahil nag-inutos mo na ilagay ko yung 100 billion na insertion. Ngayon, sabi ni Senator Phil Lacson, ay hindi, ibang usapin yan. Ang nag-deliver dyan talaga ay si Yusek Bernardo. Deliver niya kay Trigib Olaybar, Yusek Olaybar at saka kay Yusek Bersamin. Tapos sabi ni Saldi, hindi, ibang usapin yan. At hindi 26 O, tinan mo Olaybar, Bersamin, Pangandaman, si ES Bersamin, asa na yung mga yan? May mga kaso na? Mayroon ng nag-file ng kaso sa ombudsman? Wala. Nakakulong na, may warrant? Wala. Ako, tangina niyan. Yan ang problema natin malaki. Dito ngayon sa na ito, nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas. Walang yan yung problema natin malaki. Wala yung mga totoong sinasabi, wala. Pero itong mga maliliit na isda, pucha yan, mga nakakulong na ngayon. Iba namamatay na, lumulundag na sa bangin. Hayop yan. billion, 52 billion ang dineliver mo. Dahil ibang proyekto ang pinanggalingan yan. So doon pa lang sa kwentuhan nila, 77 billion kaagad ang pinagkikwentuhan natin. Ganyang katalamak yung sitwasyon natin dito, Admar at MJ. At ako'y naniniwala, marami pang kwento si Saldi. Kung kailan siya lalabas, hindi ko alam. Pero sa 3 taon na ikaw yung Committee on Appropriations Chairman at binunin nyo tong usapin na to, talagang marami siyang kwento na pwedeng ilabas. At tingin ko marami siyang dokumento na pwedeng ipakita. Opo, dito naman po sa mga hindi na mahagilap, ano po yung nakikita nyo rito? Sila ba ay sadyang hindi na pinabalik? Kasi nalala ko yung sinabi ni Congressman Ko na parang pinangakuan siya na wag nang bumalik, kami na bahala sa iyo. Pero ang ending parang siya yung siya yung ginagawang sacrificial lamb. Siya yung nagiging ngayon. Kaya siya nagsalita. Meron ba kayong nakikita din niya posibleng anggulo? Yung mga hindi na nahahagilap ngayon, nakikita, maaring ganun din po yung ginawa sa kanya? Sa kanila? Yes, Admar. Ako'y naniniwala doon sa binabanggit mo kasi ngayon pa lamang nga, malinaw na sa akin yung mga binanggit ng mga tao. Kasi kung ako, based on the testimony of Yusek Bernardo at binanggit naman din ni Saldico, tapos nagbanggit din si Gutesa, pwede ko agad filean si Mark Texay at si Paul Estrada. Papakancel ko yung passport, papahuli ko sila. Katulad ng ginagawa lang kay Saldico ngayon. Pero hindi nila ginagawa, di ba? Pinapabayaan nila, tumahimik lang kayo, tumabi lang kayo. Yung 90 sundalo na kasama ni Saldico, wala naman nag-question doon. Totoo naman yung kay 90 sundalo na yun. Nila pinapatawag. Kasi kung ako yun, di ba ang tanong ko kagad, oy, ito bang sinasabi ni Sergeant Gutesa, nagsisinungaling ba to? Totoo, magsabi kayo ng totoo. Siyempre, malalaman nila kagad, sir, totoo po yan, nag-deliver kami, ganito, ganito. So, mapapatunayan, pero anong ginagawa? Wala, pinapatahimik lang. Nung banggitin si Secretary Pangandaman, ni Yusek Bernardo at ni ES Bersamin, ang unang gagawin ko kagad dyan, habulin sila. Oy, try give. At ikaw, Undersecretary Adrian Bersamin, ano tong delivery na pera na narinig ko? Ano bang ginawa nyo? Totoo ba to? At detalyado to armored car, Diamond Hotel, diyan kami kumukuha ng pera, dinideliver daw nila. Sabi ni Yusek Bernardo, pagkatapos, yun din ang yung, binanggit naman ni Saldico na totoo yan, pero mali ang figures nyo, 52 billion yan. Ano nangyari? Parang hindi na sila pinatawag, hindi sila kinausap. So, ito yung mga bagay. Ngayon si Secretary Pangandaman, pansinin ninyo, nung magsalita Saldico, tanggal ka agad dyan, 4 na katao. Nung magsalita kay Manny Bunuan, tanggal ka agad. Kay Lacadbral, tanggal ka agad. Sabi nila, nagsisinungaling Saldico, pero natatanggal to mga taong to. So, ano bang ibig sabihin nito? At ano ba ang nais natin? Gusto ba natin talagang katotohanan o gusto lang natin yung gusto nating katotohanan? Yung script na sinusundan natin. Kaya pinapakinggan ko kanina, Admar, tsaka MJC, Atty. Topacio, nabanggit din kanina kay Secretary Panelo. Sa akin, hindi na ako magtatanong ng script. Alam ko na yung script. At ang akin na lang paniwala, itong taong bayan, ay hindi nila basta-basta maluloko. At patuloy tayong nagtutulak. Ano ba ang katotohanan? Patuloy natin sinasabi,
nasaan ba yung perang yan? Kasi ang perang yan, alam mo, MJ Edmar, hindi naman yan basta pera lang ng gobyerno. Buwis natin yun. Di ba? Pera natin dapat yun na ginamit sana Opo. sa pangkalusugan. Opo. Ginamit sana sa infrastrukturang tama. So, tingin ko yung taong bayan talagang galit, naghahanap ng katotohanan at hindi pumapayag dun sa gusto nilang narrative o sa kwento na gusto nilang paniwalaan natin. Any comments po? Dahil meron pong at least dalawa na ba o tatlong opisyal ang nagsoli ng pera. Una, 100 plus million. Si Henry Alcantara ngayon nagsoli yata ulit ng 71 ba yun or 51, ganun din, million. Tapos nung isang araw naman, regional director ng NCR nagsauli din ng pera, congressman. Tingin nyo po ba ito ay lehitimo or parte rin ba ng sinasabi nyo pong script para nandun yung tiwala na ay magsasabi ito ng totoo at lahat ng mga sasabihin nito magiging gospel truth na. So kung sino yung idadamay nito, ito talaga yung mga big fish. Okay. Alam mo, Almar, kasi wala namang problema dyan sa nagsusoli ng pera. At sa aking pananaw, syempre hindi ko naman masabi, hindi ako naniniwala na yun lang ang nakuha ang pera ni Director Alcantara. Dahil ang daming bilyon ang pinag-uusapan at kinikwento niya eh. So, anyway, nagsusoli sila ng pera. Wala pa atang congressman na nagsoli ng pera, Admar, no? Pero ang alam ko lang yung kay Alcantara. Pero ang punto ko dito, Wala talaga magsusoling ano. Wala talaga magsusoli na ano. Na congressman ng pera, Diyos ko. Ay, sobrang kawatan ng mga sobrang sugapa ng mga putang ina niyan magsusoli ng pera yan. Alam nyo kasi, noon ganito, meron naman kasi talagang corruption sa DPWH. Lahat naman ng hindi mo nga lang kasi talaga pwedeng i-shutdown yung DPWH eh. 'Di ba? Sinabi nga ni Vince Dizon eh, we cannot stop working. Oy, thank you very much kay Hans Ja. Hindi kami pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Kaya nga sabi ni Aimee, hindi naman kayo pinapahinto sa pagtatrabaho eh. Tigil nyo na yung pagnanakaw nyo. Yun lang naman eh. So, even before, itong DPWH na ito, kahit anong gipitin mo na budget sa mga ito, gagawa yung mga yan ng pagnanakaw. On their own, meron na silang scheme ng pagnanakaw. Yung una, yung rigged na mga bidding. Pangalawa, overpriced na mga projects. Halimbawa, yung tulay, 20 pesos lang, sasabihin nila 100. Tapos yung sobra, papalabasin lang nila sa dokumento yon pero kanila na yun. At saka yun nga, so kumikita yung sila lang kumikita, may corruption na talaga dyan. Ang problema ngayon, nagbago. Nung pumasok si Bongbong Marcos, alam ni Bongbong Marcos na mayroong corruption sa DPWH. Ang ginawa ni Bongbong ganito. Kesa buwagin natin yung corruption sa DPWH, na lang tayo. Makiride na lang tayo doon sa systematic na pagnanakaw nila. Kasi sobrang tagal nang nagnanakaw ng mga taga DPWH sa Pilipinas, meron na silang sistema na parang legal na eh. Yung pagnanakaw nila eh. Ayan na nga yung mga insertions, dyan na nga yun eh. Mantakin mo, ako DPWH. Iaalok ko yung proyekto, sa insertion ng congressman. Iaalok ko sa congressman yung proyekto, tapos magbibigay ako sa kanya ng komisyon. Sila nag-aalok ng corruption noon sa mga congressman. Ngayon, baliktad. Baliktad na ngayon. Ang ginawa ngayon, yung congressman na mismo ang naglalagay noong corruption sa budget, tapos yung DPWH, susunod na lang dun sa corruption. Again dati yung DPWH yung may corruption, inaalok sa mga congressman. Ngayon baliktad. Yung congressman na ang automatic naglalagay, tapos si DPWH sa dating corrupt, sumusunod na lang. Yan ang naging malaking problema natin dito sa DPWH. So magbabalik ng pera yung mga congressman? Hindi. Kasi sabi nga ni Doc Lorraine Badoy, kinurek ako ni Doc Lorraine Badoy kahapon, kasi even me, alam ko ang insertion legal eh. Alam ko legal ang insertion, ang amendment, alam ko legal eh. Kasi yun ang sinasabi ng mga mambabatas, it's legal. Amendments, insertions are legal. Pero yung palang amendments and insertions na yon, hindi pala dapat ginagawa ng congressman.
ng senador. Dapat pala ang naglalagay ng amendments at ng mga insertion, pwede yung presidente. Pero hindi pwede pala yung mga mambabatas kasi nga magiging siyang pork barrel at ang mangyayari ngayon, ayan, lahat na ng proyekto nanakawin na nila, lahat na nung babalik na naman dun sa dati na may pera na namang hinahawakan yung mga congressman. Pinigilan yun nung ni Greco Bellica kaya nga nagkaroon ng Bellica law o Bellica rule na wala ng pork barrel. Ngayon, puro ganyan na naman. Puro pork barrel na naman. Pero iba nga lang yung form, insertion. Ako alam ko talaga legal yung insertion pero hindi pala legal yung insertion kasi ang Congress at ang Senate are supposed to just naggagawa ng batas hanggang doon na sila. Lumagpas sila sa paggawa ng batas Kumukuha na sila ng pera. Nagpaplano lang sila ng budget, nag-a-allocate lang sila ng mga budget pero dapat wala silang control sa implementation ng budget. Yun ang problema natin. Kumbaga sa sindikato, meron kang sindikato ng droga. Kakaroon sila ng mga nagtutulak na droga kung saan-saan. Sa ngayon, ang inuhuli nila, yung sindikato na nasa baba, yung mga nagtutulak sa kalye, sa squatters area, ito yung mga hinuli nila. Siguro pipitas sila ng isang mataas. Yun yung kwento. Pero ang sinasabi ko dito, paano kayong sindikato yung kabuuan na nangyari? Hindi naman to isang tao lang na si Alcantara. Maniwala ka kung talagang totohanin nila yung kinikwento ni Saldico, sino kumuha ng mga budget na yan, sino yung mga contractors, makikita nila kung sino yung katotohanan. Yung 100 billion na binanggit niya, na binigay ni Presidente, sino yung mga contractors nun? Doon malalaman natin. Dahil sinabi niya, nagbigay siya ng 25% batay doon sa 100 billion. Di ang ibig sabihin, itong mga projects na to talaga, medyo may problema. Kasi 25% kagad ang binawas doon pala sa pagbibigay ni Saldi. Paano pa yung ibang mga ahensya na nabigyan? DPWH, yung back committee, nagbayad ng buwis, siyempre kikita rin yung contractor. So, sa katanungan mo, Admar, pagpapaganda ng kwento, di ba? Na kunyari may inuhuli sila, may nagsusurrender, may pinoposasan, pero sa totoo lang, hanggang dyan na lang yung kwentong yan. Yung lalim, yung kabuuan, yung sistematikong korupsyon, hindi nila palalabasin. Dahil nga mismo, ang gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo, ni Speaker Martin, ang naging hepe nitong kabuang pagkuha o pagnakaw ng pondo ng gobyerno. Yun ang problema natin malaki. Yan ang panatero, walang inuurungan.